Isang open field na palayan ang dinaraanan ni Darius at Kiko sa barangay Candaon. Bata pa ang gabi kung tutuusin, subalit napakadilim na ng buong paligid. Tanging flashlight lamang na dala ni Kiko ang tanglaw sa kanilang paglalakad. Galing kasi sila sa isang piyestahan sa kabilang baryo. Tahimik ang paligid at huni lamang ng mga kulisap ang namamayaning ingay sa katahimikan ng gabi. Mabilis ang hakbang ng paa ni Kiko. Napansin ni Kiko ang mabagal na paglalakad ni Darius. "Alam mo ba na may aswang daw ang gumagala rito?" sabi ni Kiko. Napangiti si Darius. "Hindi totoo ang aswang." "Anong hindi? Anong iisipin mo sa nangyari kay paring Uka? Hindi siya basta pinatay, dinukot at winakwak ang puso niya." Tanggi ni Kiko. "Kaaway niya ang gumawa nun. Malaki ang galit sa kanya," paliwanag ni Darius. "Hindi ako naniniwalang tao ang gumawa nun. Aswang yun. Walang matinong taong gagawa ng ganoon kagimbal-gimbal na pagpatay." Para namang walang narinig si Darius. "Kilala mo ba iyong taga kabilang baryo na si Eliza? Iyong dayo na napakagandang babae? Siya ang pinagbibintangang aswang, pare," sabi ni Kiko. "Ba't naman? Sa bahay niya madalas huling nakikita ang mga biktima. Si Nato, si Ellie, si Sammy, at ang pinakahuli nga ay si Uka. Nagpapagabi kasi sila eh." "Hindi rin, paring Darius. Bakit naman tayo? Nagpapagabi rin tayo ng uwi, pero hindi tayo nabibiktima ng aswang. Ibig sabihin ang sinumang lumapit sa Eliza na iyon ay tiyak na malapit sa panganib. At saka walang nakakakilala ng tunay na pagkatao ni Eliza. Dayo nga siya rito, hindi ba?" Hindi tinugon ni Darius ang mga sinabi ni Kiko. "Iihi lang ako," paalam ni Darius. Nagkubli ito sa isang malaking puno. Iniwan ni Darius si Kiko. "Pare, bilisan mo naman," sabi ni Kiko na nangangatog ang tuhod sa takot dahil sa dilim ng gabi. Palingalinga, hindi mapakali. "Tapos na ako, pare." Narinig ni Kiko ang tinig ni Darius. Pagharap ni Kiko, nakita niya ang kakaibang talim sa mga mata ni Darius. Pare?" Napalitan ng tawa ang matalim na mga mata ni Darius. "Hindi ko akalain na ganyan kakaduwag, pare." Tinakot lang ni Darius si Kiko. Hindi naman magkakadatuto sa pagtawa si Darius. "Ano ka ba naman, Darius? Umiinom ka ba ng kape? Matakot ka naman, pare. Hindi lang talaga ako nagpapaniwala sa sinasabi mo, pare. Bahala ka na nga kung ayaw maniwala. Sana makasalubong mong aswang para to see it to believe, pare." Huminto sa paglalakad ang dalawa nang marating ang hangganan kung saan sila maghihiwalay ng landas. Cross na daan na iyon. Ang isang daan ay patungo sa baryo kung saan nakatira si Kiko. Ang isang daan ay patungo kung saang baryo sinasabing naninirahan si Eliza. Nagpaalam na ang magkaibigan. "Pare, mag-ingat ka. Direksyon sa baryo ng aswang ang dadaanan mo," bilin pa ni Kiko kay Darius. Ngiti lang ang itinugon ni Darius. Naglakad na si Kiko patungo sa tatahaking daan. "Aswang? Kalokohan? Ang aswang-aswang na yan?" Bulong-bulong na wika ni Darius habang tinatanaw ang papalayong si Kiko. Diretso lang sa paglalakad si Darius. Kampante, pasipol-sipol pa. May dalawang pares ng paa siyang nakita sa lupa. Umangat ang mukha ni Darius. Natigilan hanggang sa unti-unting bumakas ang pagkasindak. Matinding pagkasindak. Hindi. Hindi makapaniwala si Darius na kaharap ang babaeng pinagbibintangang aswang ng mga kababaryo. Ang babaeng sinasabing dumukot sa puso ni Uka at iba pang biktima. Aktong tatakbo na si Darius para tumakas, subalit nabunggo ito ng isang katawang malapad. Mas lalong nasindak si Darius. Hindi na ito nakahuma dahil tumarak na sa dibdib nito ang isang matalas na itak. Bumagsak si Darius sa lupa, parang manok na nangisay. Pumupulandit ang dugo sa bibig. Nilapitan ng babae si Darius. Buhay pa ito. Alam ng babae na buhay pa ito.
Nagpipipilit pa itong magsalita. Nagmamakaawa ang mukha, humihingi ng tulong. Iniumang ng babae ang kamay. Ipinasok sa wasak, wakwak na dibdib ni Darius. Dinukot ang puso ng lalaki, lalong naghilakbot ang mukha ni Darius. Nakita nito ang pagpupumintig, puso na nasa kamay ng babae. Nagawa pang ibuka ni Darius ang bibig, pero wala na halos tinig na lumalabas. Pare! Hanggang sa tuluyan na itong nalagutan ng hininga. Dilat ang mga mata. Sindak at hindi makapaniwala sa kagimbal-gimbal na kamatayang dumating. Itinaas ng babae ang kamay. Lumantad ang mukha ng babae sa sinag ng bilog ng buwan. Isang napakaganda-gandang babae. Nakakahumaling ang kagandahan na idinudulot ng pagkain ng sariwang puso. Dala nito ang puso na naglakad palayo. Naiwan ang bangkay ni Darius. May sumunod sa mga yapak ng babae. May hawak na itak. Tumutulo pa sa lupa ang dugo na nagmumula sa itak ni Kiko.